Dad, I love you. Maraming salamat. I love you. I love you. Anong tungkol kay Elise? Tigilan mo muna siya. Bakit ganito ka na naman, Henry? Ano na naman ang sinabi sa'yo ni Leila? Bakit ba takot na takot ka sa kanya? Hindi ako takot kay Leila. Kaya lang, election next year. Hindi maganda sa akin para magkaroon ako ng mga kaaway. Anong kinalaman nun sa amin ni Elise? Anak ko si Elise at gusto kong malaman niya ang totoo. Hindi ko nga pwedeng awayin si Leila. May mga koneksyon siya sa partido namin. At kailangan ko ang makinarya ng partido namin para manalo. Eh di magpalit ka ng partido. Di ba ganyan naman kayo mga politiko? Pabago-bago ng isip, papalit-palit. Hindi ganun kasimple yun. At huli na para magpalit ako ng partido. Next year, pag nanalo ko, maaayos ko na ang lahat at matutuloy na natin ang mga plano mo. Masyadong matagal ang isang taon, Henry. Baka huli na ang lahat. Ngayon pa nga lang, hirap na akong makita at makausap ang anak ko. Paano pa ang isang taon? Kung kailangan mo ng tulong ko, yan lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Matagal ko nang kanegosyo si Carlos. At matagal ko nang kaibigan ng mga Samonte. Kaya kong i-give up yan. Para sa iyo. Kaya lang kailangan bigyan mo ko ng panahon. Panahon? Yan ang problema ko, Henry. Wala na akong panahon. Well, look who's back. The prodigal daughter returns. Sorry hindi na kita nabisita sa ospital. Okay lang. Hindi naman kita kailangan dun eh. Elise. Alam mo, tama na yan, ha? Kayong dalawa. Elise, buti pa punta ka na sa kwarto. Magpulog ka na. Okay. Good night. Tulog na. Good night, night. Ano ate mo? Kakadating lang po kuya, nasa taas, tulog na ata. Okay. Oo, sige, pahinga ka na rin. Teka, Marla, pala. Alam mo, maraming bilgadaanan si Elise ngayon, so please give her a break, okay? Give me a break. Carlos, pwede? May tatanong lang ako sa'yo. Ano yun? Paano kung magawa ni Tisoy lahat yung kondisyon mo? So, papayag ka na magkatuluyan sila? Nagbigay lang ako ng kondisyon na hindi kayang tuparin ni Tisoy. Hindi ako pumayag. Wais to, no? Inutakan ko lang sila. Yaya. Vegetarian ako. Buhay ka pa. Ay, siya nga pala. Naalala ko. Bago ako pumasok kanina, merong babaeng naghahanap sa ni Elise. Sinong babae kayo, Douglas? Hindi ko kilala eh. Meron daming tanong. Siguro, baka siya yung babaeng sumampal sa akin nung nagalit siya dahil kay Elise. Wala akong pakialam doon. Basta ang mahalaga, andito ka na. Naibigay mo na ba yung pera kay Sir Carlos? Okay, Douglas. Nanindigan ako sa kanya. Ganun pala yun, ha? Sarap sa pakiramdam. Na sinabi ko pa na kaya kong patunayan ang sarili ko para kay Elise. So, ang ibig mong sabihin, pumayag na si Sir Carlos na magkita kay Elise? Hindi pa rin, Kuya Douglas, eh. Ang
hanggat hindi ko raw na iaangat yung sarili ko, hanggat hindi daw ako maasenso, hindi kami pwedeng magkita. Pero pag nangyari yun, papayagan na daw niya ako kay Douglas. Talaga? Naisahan ka ni Sir Carlos. Bakit kayo, Douglas? Hindi ka ba naniniwala sa akin na kaya ko iangat ang sarili ko? Hindi. Kasi, mas madali pang tamaan ng kidlat kaysa umasenso yung katulad natin. Kaya mabuti pa, pumasok ka na sa loob, magpahinga ka, dahil mahaba-haba pang lalakarin mo. Magsisimula ka pa lang, ha?